General Pawisaran, no? So, ako po'y nagpapasalamat. So, tingnan mo baka nagkakamali ng mga kapatid, no? Isa siya sa mga gumagawa to. Kaya ako'y nagpapasalamat na nakita ko ang aking mga kasama. So, una sa lahat mga kapatid, sa libon ni Nanay Yuli, ang aking ang po sermon ay about sa ministry. So, ang aking po kasi ministry mga kapatid ay about sa mga ngaral. Tayo po may manalangin. Marami naman ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, marami po kami nagpapasalamat habang kami magpapasa ng mga banal na kasularan. Bigyan kami ng karunong paalam na maintindihan ang unawa ng salita. Sa aming kaya naman, biro kami meditasyon. Sa tulong ng Espiritu, kaya ito maintindihan ang unawa ng salita sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, sa aking pangarap, ako po hindi talaga born Adventist. Ako po ay converted. Na-convert po ako 2011. Isa po sa mga tao hindi naniniwala pagdating sa doktrin ng pagkain. Ako po ang pinaka-pilo po sa lahat. Pag dumating ang aking matsuhin na si Jose o si Carly, siya po ay nagsasalita sa DXBB dyan sa Tandag City, sa radyo. Ang ng ano natin yung sa radyo ay timan sa kamaturan. No? Ang nagsasalita po yung Born-Again Baptist, Katoliko, 11, ang Adventist po, Pag-Linggo, sa Balaguan sa salita. Narinig po yung kaganan o leki. No? Malayo po ang salita. Pero ako'y napakasalamat mga kapatid. Nakakalungkot lang na isang tao na siya po ang nagturo sa akin na at sa tulong ng Panginoon, ginamit siya para ma-convert. Kaya ako nalulungkot. Dahil magaling po talaga sa Biblia mga kapatid. No? Yung ating doktrina ng Pentecostals, yan po ay memorize po niya. Gusto ba yung kanyang mga doktrina? Magaling po talaga siya mga kapatid. Iniidolo ko talaga lahat marami yung mga. Nakakalungkot mga kapatid. Na hindi po kasi batayan kung gaano katagal sa pananampalataya ay ikaw ay magiging manatiling instrument. May mga bagay talaga na natin ang pagsusukin kay susukin ng Panginoon. Sa ibig sabihin mga kapatid, siya po talaga ay nag-backslide. Bagamat pinapaalalahanan ko, ay sa tao kasi pag nagkakasala ng kapatid, parang nahihiya ka na ba? Di magbalik loob sa Panginoon. Anong rason bakit nahihiya ka kapatid? Kasi isip ko kasi, baka pagtawanan ako, kilalang kilala pa, tapos bilang backslide, bawa ka sa ganito. So yun ang parang nagkakaroon tayo ng pride. No? Bagamat hindi naman yun ang iisip ng ating mga kapatiran sa simbahan, pero yun ang pumapasok sa isip. Ay baka isipin ako, no? Magtawanan ako, hindi ko siya masisisi sa kapatid. No? Kung narating man tayo sa ganung punto. Pero sa akin ang pinadalangin ko, sana huwag naman sana dumating ang panahon na may mangyari sa atin, naman tayo na mamatay. Ay sana hindi pa mangyari panahon kasi pagdating. Hindi na dalangin ko mga kapatid. Pero kung talagang hindi pa wala tayong magawa sa bagay niya. Pero ang aking dalangin sana ay magbalik. So ulit yung mga kapatid, ang pangarap ko kasi ay hindi ko balik. No? Nang ako'y nag-convert 2011 na kapatid, hindi ko madali na ikaw ay nagsimula. Ilalakas yung talagang siga, nakatakutan. Tapos ikaw ay mag-convert. Sabi ko yung pangarap, hindi ko madali ang pag-adjust. Lalo na kung magdala ng salita ng Diyos. Para hindi talaga sa iyo kaaya-aya. Bakit? Hindi kaaya-aya. Ngayon ako na-convert. Na-convert ako. Isipin mga kapatid, ang tinuro lang sa akin ng mga isuhin ay pagkain lamang. Sabat. Kasi binigay ng Biblia ito. Basahin mo siya ng mga mawaan. Binasa ko ang doktrina ng Diyos. Babasa ko kasi ng Biblia. Ito kasi ay 1 year lang po. No? Araw-araw babasa ka ng face. 1 year. Tapos na pong basahin mula Genesis to Revelation. Kaya sabi ko kasi dito ko magtanong. Wala akong magtanong sa suwin ko. Gaya na namin niya ka na. Pagdating ko sa trabaho, rin ko ang alibago. Sabi ng gano'n na, ay siya, bawa sa iyo ang series. Walang kaliskis. Ay ako naman kapatid lang alam sa Biblia. Hindi ako kain. Siyempre yung ako kasi isipin mo, kabibig niya pa lang, iinuusik ka na. O, ipunta ako sa suwin ko, sabi ko, Paul, bawa pala natin ang series. Uy! Sa universe. Kasi laging nahanda ng nanay
umaga, tanghali, hapon, kinabukasan yung lagi. Talagang sinusubo ko. So, masakit sa akin. Ano, mag-adventis ka, sir? Diba? So, ininsulto ka, inusin ka ng pamilya mo. O, kung hindi ka ng Adventist, kakala sana. Pumunta ako na tuwing ko. Yan mayroong chart sa Genesis chapter 3, verse 9. Basahin mo. Nakalagay doon about sa mga gulay. Sabi kasi roon, Genesis, makakain nyo ang bagay na mag-alaw, gaya ng palili o halaman. So sabi ko, so ito, sabi niya, kabilang ang seaweed sa mga halaman, gaya ng sitaw, gaya ng yung mga lagos ng kamote, kasama siya. Eh sabi ko, pagdating ko sa bahay, yung balat, seaweed, binasa ka, pwede kainin. Anyabang ko, no? Pwede kainin. Sabi ko, basta ako ng Biblia yung magulang. Pwede. So, kumana ako, kinabukasan, baboy naman yung kapatid. Talagang sinusubukan ako, so maiyak ka talaga. Sabi niya, no? Sabi ko sa'yo, huwag ka na mag-adventis eh. Sabi kaya ka, siyempre hindi ako hugas ng tingkat, hala kayo hugas. So, katapos kapatid, kung hindi bago alimasa, talagang grabe ang pusig sa akin. So sabi ko, kapatid, dahil ko kami nakita ko ng adventis, na parang sa akin. Tapos kapatid, dumating ang pinanong ko ang Panginoon. Panginoon, alam ko hindi aksidente, hindi adventis. Sabi ko sa sarili, hindi aksidente. Alam ko may plano ka sa akin, may purpose ka sa akin. Kaya ng time na yun, bagamat ako hindi ka nabibinyagan at nagbabasa ng Biblia na tanong sa mga ito, kapatid ng mga marunong ng mga kapatid. Kaya ako mahilig ko yung pagdebate kasi ang aking sulit talagang debate yun ito talaga. Natututo ako, mag-debate, mag-sharing ng time na yun. Marami ako nakapag-convert. Kasi sabi ko, Lord, salamat. Nang ako'y na-convert, sabi dumating sa puso ang aking katukayo, Lord, gusto mo bang mag-volunteer ng kliman? Sabi ko, Lord, ito na siguro yung dalangin mo. Na ito siguro yung plano mo sa akin, may purpose ka sa akin. Tapos sabi sa akin, gusto mo mag-volunteer sa akin. Kumaya ko, kapatid. Sabi ko, Lord, salamat sa pagkadinig mo ang aking panalangin. Nang ako'y naglima na sa kami dyan sa Barubo. Barubo. Sakop siya ng tanda, Sambrans, Busan Luzon. Ako po ay naasahan po mga kapatid, ang hirap po pa talaga magandil. Kasi nang una pag ikaw mag-missionary, mayroon tinatawag na lagda, guide, may guide siya. Tanong, sagot, nakalagay doon. Bawal ang pag-inom, kape, nakalagay po sa verse. Nandun po yung mga kapatid, ang hirap mangaral kasi alam mo yung makakounter ng kapwa mong pilosopo. Diba? Kabibinyag mo lang ngayon tapos sasapak ka agad sa pagiging missionary. Mong pilosopo kayo kapatid. Sabi ko, Brad, kung ayaw makinig, lumayas ka dito. Hindi matigil din ako sa dito ko eh. Kung nakakanan ko ka, okay ka din. Tapos kapatid, alam mo yung sabi ko, mahirap mag-adjust yung ugali mo, hindi ka agad magbago. No? Kilala ka sa pagiging butangero niya sa Biblia. Marami kang inupakan siga. Kaya ng time na yung mga kapatid, napahiyak ko siya sa akin ng yung pinagsasabihan. Pastor ka pa naman, tapos nagbabasa ka rin ng salita ng Diyos, nangangarap ka, ganyan ugali mo. Parang binutusan ako ng maraming nagtutulog. Sabi ko, Lord, pasalamat ka talaga. Sabi ko, kung nagagawin yung kabinyagan, si Pahay sana lang din, nandiyan ang putin. Pero dahil sa Adventist mga kapatid, dalaw mo yung salita ng Diyos, kung hindi talaga i-adjust mo yung ugali mo. Kaya sabi ko talaga, ang hirap pala Panginoon. Sabi ko, mahirap pala. Hanggang sa akin nagpapasalamat kapatid. No? Ako nagpapasalamat na ang aking ugali ay nabago. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na maraming pagsubok akong napuntahan. Una sa lahat sa kapatid, ako nagpapasalamat sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi ko rin napuntahan. Sabi ko rito, pero kami Biblia sa Corinthians chapter 9 verse 16. Sabi rito, 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Kung ito, Bisaya version kasi ito, kung ginawali kuman ang maayong balita, iniwala, maghahatag ka na ko o hinungdan sa pagpasigardo. Kaya magpapagos mo kayo na po sa pagbuhan ini, ingon nga akong katungdanan. Sa Tagalog kasi kapatid, yung Tagalog tayo. Tagalog tayo. Para makaintindihan ng iba. Okay. Ganito, sapagkat itong ipinabangal ko ang Ebanghelyo ay wala akong sukat na ipagpuri
mayabang mga kapatid. Wala akong sabihin sukat mapuri sapagkat kung ipinangaral ko ang inaatang sa akin sapagkat kung hindi ko ito ipinangaral ng Ebanghelyo. Ibig sabihin mga kapatid, ito ay karapatan natin, no? Na dapat ipangaral ang salita ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ito ay talaga hindi yung parabang ay dahil hindi naman ako leaders, hindi na ako dapat mangaral. Hindi. Ibig sabihin ito talaga binigay sa atin ng Panginoon, karapatan natin, no? Sa Bisaya katundanan, sa Tagalog yung katungkulan, no? Obligasyon mo. Kung baka sa obligasyon ka palaki alagaan ng anak mo. Ganon din ang sinasabi rito kapatid, no? Na dapat mong gawin ang bagay ito. Kaya kapatid, nakarating ako ng Siargao Island sa Busan, marami ako ng kilala kong patuloy. Siargao Island, tatlan na sa akin yung mga kapatid. 2012 hanggang 2014, balik ko patuloy. Hindi lang sa pangaral kapatid, 2015. Alam mo kapatid, ang pagpapangaral ay hindi pumatay. Bakit ko nasabi? Una sa lahat ng kapatid, ang pag-approach kasi ang pinaka-importante. Pangalawa, kung makaka-counter mo ang Katoliko, hindi pwede sabihin mo na, bawal ang mga reward ko. Iniiman ko talaga, Lord, tulungan mo ako na hindi ko talaga matamaan ng kanyang pride, pero kanyang sarili. Kaya minsan sabi, kayo mga abilities, palagi minisot ko, kaya nag-gustahin ka kung ang reward ko. Kaya bawal yun, sabi si dito si Dunay. Sumali yung kapatid. Ano madadala sa harapan ng Panginoon ng isang tao na hindi alam ang katotohanan? So dapat i-adjust mo sa Bitunay. Ang sinasabi ko sa Bitunay ng mga Diyos-Diyos, halimbawa, yung mister mo ay namatay. Yung litrato niya sinasamba mo, yun po yung Diyos-Diyosan. So iniiwasan po talaga. Kasi kapag ang isang tao ay matindi ang kanya, devoted Catholic, kagaya lang ng mga naniniwala sa mga Nazareno, kahit anong pangaral mo, hindi talaga nila maunawaan niya kasi devoted sila. So ang gagawin mo kapatid, ilis mo talaga ang sermon mo. Kasi kapag binanggit mo ang kanilang reliyon, masasaktan niya sila. Palagayasin na wala nyo. Ang sinasabing Diyos-Diyosan dito ayo, sinasamba mo. Bagamat patay sa yung larawan mo, larawan ni tatay, sinasamba mo, kami-kami, nananalangin kayo yung Diyos-Diyos. Ayun pala yun. Sa atin ay, gusto ko lang na magpatuloy tayo sa pag-abulistan. Wala, magpasawag mo lang talaga yung insultuhin yung aking paniniwala. Ito kasi Diyos namin. Diba? So sa ganun parang kapatid, magpapatuloy ang yung Bibles, tahi. Kasi kadalasan sa iba kasi, ay sabi kasi rito sa Isaiah 66, chapter 15, verse 66, ang kumakain ng baboy, sunugin. Paano pa maulit ka ng verse natin? Diba? Kayo nagsisimba ng liko, 666 kayo. May iko yung kapatid. Kailangan po ipangaral, i-approach mo ng mabuti. May magandang kumakatunay, hindi ba ako manalangin. Kapatid, sa dami ko ng kaunti, kilusok. Ay, magandang umaga ako sa sir, pagkakong lima na si Benedictis. Nandito kami tayo, pero kami hindi namin. Ang tinawag ito na medical vision. Pwede ba ako makashare ang salita ng Diyos sa loob lamang ng 5 o 3 minuto? Kung okay lang sa iyo. Bakit magtuturuan manalangin? Marunong ako manalangin, Brad. Ay, pwede ba tayo siya? Marunong ako magpasabot pa magtuturuan. Marami ka maka-counter. Ako po, marami na ako na-counter. Yun ang sinasabi na lagi. Turuan mo pa ako manalangin sa iyo. Diba? Sabi ko, kahit ipanalangin. Ba't mo ko ito? Manalangin ka sa iyo. So, manalangin ka na lang. Lord, dinadalangin ko na sana ibabago. Mahirap po kapatid. Hindi po madali. Akala nyo ba madali ang mag-hindi? Kadalasan dumating sa isang lima ng punto, matatakot ka. Lalo pag yung mga mayayaman, takot ka mag-house to house. Totoo yan. Ako, lima na kapatid. Mas kadalasan pinipili ng mga liman yung mga tao, hindi magaganda ang bahay kasi willing. Kasi pag sa mayayaman mo lang tayo niya, eh busy kami. Abalahan mo pa ako niyan eh. Ha? Pansinin mo, bihira lang ang mga Adventist na convert na mayaman. Ano nakakonvert natin? Minsan may kapansanan, di ba? Minsan may sakit. Pero sila ay willing tumanggap ng salita. Hindi naman natin pinagkakain ang pangaral sa mayaman. Kaya problema nga eh. Di ba? Sino ka ba? Magkakilala eh. Mahilig kang pagkainan. So, mahirap po talaga. Kasi kung ang mayayaman kapatid ay willing lang, marami tayong membro mayayaman eh. Di ba? Basihan nyo. Hindi po lahat ng mga membro ay mayayaman. Kasi nyo sa ating mga kapatiran. Hindi po lahat. Hindi kagaya ng iglesia, pipili nila ang mayaman. Di ba? Pero sa akin kasi kapatid, sabi ko, ang pangangaral ay hindi madali. Minsan tinakabahan ka. Minsan,
dumating sa punto, sasabihin pa sa'yo na, "Oy Chard, ilan na ba yung prospect mo? Ilan na yung babautismuhan mo?" Mag-appreciate ka kapatid, Chard, nabayaran ka namin dito. Magkano sweldo ko kapatid noon? 7,000. O Chard, tumalis ka dito, sige na. Ano sino mo gagawin? Minumonitor pa ako kapatid, pagkagabi report Chard. Ano, kumusta na? Malaki na bautism. Mag-appreciate ka kapatid. No? Bawat kilos mo binabantayan. Pinapareport ka ilan na mabuti. Mahirap po kapatid, hindi madali ang hindi man. Subukan mo. No? Lalo ka pag nasa field. Importante kapatid sa isang gawain, nakapokus ka. Kasi maraming petition. Una sa lahat, kung hindi babae, kagaya na kayo, gaya ng pinsan ko. Pag alam mo ang gawain ay malapit na maging successful, ang pinsan ko na tukso sa aming binabili sa Nebraska. Kaya sa kasama ko rin mga limang sa gawain. Diyan ka. Nagulat kami, Brad, ba't kasama ko sa babautismo? Brad, kasala ako eh. Hindi nangyari sa Nebraska. Kasama sa Cerdo Island. Nabautismuhan. Yun ang sinasabi ko, pentation. No? Kaya pinagbabawalan sa amin Pastor Sida, Pastor Hermoso, no? Na magliman ka, may kasamang babae kasi nandun ang pentation. Pinabawalan po talaga kapatid. Pero kami mga binata rin po, pero bawal sila ligaw. Pagkatapos na ng gawain sa kamaligaw, paano ka pa manligaw? Pagkaliguwi ka na eh. So wala ka choice. Yun po yung bakit ginawa ang bagay na yun. Kasi kapatid, pentation, kung hindi ka sa babae ka matutusok. Yun ang problema, napakasakit. Kaya ako para kapatid na ng Lord, kung sana mamari, pag nagdudog yung puso ko, kung may lang, makapukus na sa gawain. Mga kapatid, marami kapatid. Hindi po ito ay gawa-gawa. Ito talaga. Nasa gawain talaga maraming pentation. Bakit? Ibig na pumukus ka sa gawain, sabi sa taas, hindi, mamasyal kayo. Diba? Ibig na mayroon kang part para mag-open prayer. Hindi, doon tayo pumunta kasi maganda. Yun ang ibig ko sa pentation, maraming pentation. Kaya ang gawain na hindi nagiging matagumpay dahil sa tukso. Kaya pinaka-importante kapatid, kaya sabi ko, naiuunawaan ko ang mga liman. Hindi kasi alam na ito. Akala nila kung maglimang ka, na para bang namasya ka lang sa isin mo, hindi ko gano'n. Subukan nyo ang limang kapatid. Nandun yung takot ka ba, binabantayan ka, ilan na nababautismuhan mo, kagaya sa Dulsor. Third, bautism natin ito yung Sabado. Pastor, ang hirap nga makakonvert ng isa. Tapos ito yung Sabado, may bautismo. Anong tingin mo sa tao? Mumulog ka lang sa kanya? Hindi ko madali kapatid ratio. Kaya sabi ko kapatid, sa pangangaral ng mga ganito na pinapaliwanag ko sa inyo, huwag po natin basta i-judge ang mga liman. Gaya ni Pastor, hindi po madali. Nakakadali pa kasi nakakadali. Hindi po. Kasi ang liman po kasi kapatid, ang trabaho lang niya mangarap, pero nagbigay sa kanya obligasyon. Siya maging promotional, di ba? Magsisemo ka ng divine, sa gabi ikaw pamamahala, kahit na pagod ka na, hindi rin tayo pupuntahan ka. Kaya parang wala kang time, mga kapatid. Hindi ka pwede mag-fitix-fitix, binabayaran ka namin, laki ng sweldo mo eh. Yan ang laging sinasabi mga kapatid. Ang laki ng sweldo mo, tutulog-tulog ka. Subukan niyo maglimang kapatid ng maranasan. No? Kaya ako hindi ko ginadjudge. Mararanasan mo lang sa bagay pag sinubukan mo. Pag hindi mo kasi sinusubukan, hindi mo mararanasan. Kaya sa mga kapatid sa mga ito, sana po, magpatuloy lang po tayo sa paglingkod, magpanakasan sa bawat isa. Huwag na po natin na pag-usapan ng mga bagay na walang kabuluhan. Hindi po po sa natin kung paano tayo magpapantay, magtulungan. Nang sa ganun ay lalo na matapos ang buwan ng manasarang buwan test. Purihin po ang Panginoon para po sa first Sabbath ng February, ang ating pong Kingdom Builders ang nangyayari. So ngayon po, tayo po idadako na sa ating lesson study at dapat po talaga daw tayo ay matapos ng 10:15. So tignan niyo po, mahaba-haba pa naman po ang ating oras. Tama naman tayo. 9:20. 9:25. Sige, so mahaba-haba naman po ang ating oras. So, i-wrap up po natin ng mga 10:10 para 10:15 po makapag-closing na dahil magre-report daw po ang ating treasurer. So, ayan po, tayo po ay pumunta na sa ating mga bagong care group. Huwag niyo pong
po, kukunin po mami